friendship, may kakilala ba kayong taong talagang maluluho? Alam mo namang kanilang kinikita, sapat lang. Pero ang kanilang lifestyle, oo. Talagang hindi tugma, malayong malayo. Kaya nga pag-usapan po natin, bakit kaya luluha ang mga taong maluluho? Kung gusto nyo malaman, tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chingitan, ang inyong pambansang wealth coach. Maraming salamat po sa pag-tune in sa channel na ito, sa pagsuporta. Lagpas na tayo, 1.2 million na po. And that's the reason why if you haven't really subscribed on this channel, I do encourage you to subscribe para wala kayong mga miss every single day po. 12 noon, nag-release po kami ng panibagong video. Sa video na ito, pag-usapan natin bakit luluha ang mga taong maluluho. Alam nyo, minsan hindi talaga natin napapansin na nag-overspend na po talaga tayo. We may know someone or probably tayo mismo ang maluluho na hindi natin alam. Number one na dahilan, hindi naman talaga niya afford or hindi naman talaga nila afford. Oo. Alam mo, again, ang income po natin ay limited pero ang expenses po natin ay unlimited. 'Di ba? Kung ang pag-uusapan natin yung gusto lang natin bilhin, marami talaga tayong gusto. Pero ang issue, hindi naman yung gusto. Kung ang issue, kung anong kaya po natin. Lalo na sa pagbibili ng mga mamahaling items, 'di ba? At saka mga cellphone, gadgets, mga damit, sapatos, walang ending 'yan, 'di ba? Again, pag tayo po we spend more than what we can afford, ang ending niyan talaga ay luluha talaga tayo kasi wala tayong naitatabing savings. Sa panahon ng kagipitan, mapipilitan po talaga tayo mangutang, and then magbabayad tayo ng utang, mai-stress po talaga tayo. So bakit nga luluha? Because hindi naman talaga nila afford. Number 2, okay, bakit sila luluha? Kasi wala ngang ipon or tinatawag na emergency fund. Since nag-overspend na siya, wala ngang ipon. Siyempre, pag wala ng ipon, pag dumating yung panahon na nawala ng work, humina po yung kita. So, since walang emergency fund, ano pong mangyayari niyan? Di ba? Wala. Talagang nganga. Di ba? Kaya nga my friendship, ito lang po, para iwasan din po natin lumuha. Di ba? Pagka tayo po ay kumita, priority natin dapat mag-ipon po tayo. 'Di ba? Para sa ating tinatawag na rainy days, 'di ba? So nakakalungkot nga may mga iba talaga hindi maka-let go. Number 3, third consequence kung bakit mo talaga tayo luluha, yung mga taong maluluho. Kasi nga since wala ka ng emergency fund, ang next step mo ay nalubog ka na sa utang. So sobrang nadala ka ba sa pressure ng mga babayarin, 'di ba? At the same time, yung mga taong nakapaligid sa iyo, umabot ka na sa puntong ikaw ay nangutang na sa 5,600. O yun. Pag ikaw ay nangutang na sa 5,600, imagine mo, 10,000 ang babayaran mo every month is around 2,000 pesos. Diba? Ang laki, no? Diba? Saan mo kukunin yung 2,000? Kung 100,000, babayaran mo 20,000 pesos. Ang sakit nun. Or if not naman, ginamit mo yung credit card mo. Diba? Bumili ka sa latest gadget ng mga 3 years to pay na 3 taon mo siyang babayaran. Diba? So, in other words, lubog na lubog ka na sa utang pag tayo po ay naging maluho at uncontrollable na po ang ating expense. At ayaw ko pong maramdaman yan. At ayaw ko pong maramdaman nyo yan. Okay? Let's go to number 4. Yung fourth na magiging dahilan kung bakit ka luluha, kung maluho ka, kasi again, takot ka na kay Judith at Bill. Oo. Ano yun? Ano Judith and Bill? Due date and bills. Kadalasan ng mga taong luho now, luha later, mas binibigyan nga yung priorities ng mga wants versus needs. Kaya nakakalimutan po yung mga babayarin, lalo na pagka sumweldo, ang feeling nila, ang dami nilang pera on that first day of the sweldo. My true love sent to me. And then, at the end of the month, napapaiyak ka na lang kasi yun nga, kapos na ang iyong pera po para sa iyong due date at sa mga bill. Yan po ang nagiging isang consequence. At isa pang consequence, pag tuloy-tuloy po, nagiging maluho po tayo. Number 5, walang peace of mind. Alam mo, yan yung isang na kailangan po natin maiwasan, mga friendship. Na yung parang nag-stress ka, nag-aalala ka tungkol sa pera. And ayaw kong mangyari po sa inyo. Gusto kong magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong kaisipan at sa inyong puso. Pero ito good news hindi tayo magwawakas na pinag-uusapan lang natin ba't tayo luluha. Meron tayong ika nga, paano natin maiiwasan
ang pagluha sa pagiging maluho. Pag-uusapan po natin yan sa video na rin na ito, kaya huwag kayong mawawala. Pero bago tayo natin pag-usapan paano natin maiwasan yan, hindi ko maiiwasan na talagang hindi mag-shoutout kay MVP Slashers Gaming, kay Rose Toledo at saka kay Darrell's Vlog. Bisitahin yung channel nila. Bisitahin nyo po. Okay, ito na mga friendship. Paano ba natin maiwasan ang pagluha sa ating pagiging maluho? Number 1, change your materialistic mindset. Hindi lahat ng uso kailangan mo. Hindi kailangan lahat ng bago kailangan meron ka, di ba? Lilipas din 'yan. Oo, pabayaan mo. Maluluma din 'yan. Yung iPhone 12 maluluma 'yan. Susunod na yung 13. Pag-ipunan mo muna, Pag-ipunan mo muna. Huwag kang magmamadali. Basta pag walang cash, huwag mo bilhin. That's number 1. Number 2, quality over price, di ba? Wala 'yan sa presyo, di ba? Nasa kalidad 'yan. Di ba? Mas maganda yung matagal mo mapapakinabangan. Kaya pag-ipunan mo mabuti. Huwag na yung pa-cheap-cheap. Bili ka ng bili parati sa shopping site na mabilis naman masira. Number 3, para hindi naman tayo ma-stress, di ba? Prioritize what really matters. Para kanino ba? Ikaw yung nagsisikap, di ba? Para sa pamilya, di ba? Hindi naman para sa material na bagay yan eh. Hindi naman para sa bagong mong cellphone yan eh. Hindi naman para ikang ipagmalaki mo at pagyabang mo eh. Di ba? Ang importante para sa atin, nagtatrabaho tayo para sa pamilya, para sa mahal natin sa buhay. Kaya dapat i-prioritize natin ang pag-iipon. Number 4, ito yung tip ko po sa inyo para hindi tayo lumuha. Invest in your growth. Walang masamang ikangay gumastos, mag-enjoy. Pero alam mo, dapat mag-invest ka, hindi lang sa time with the family, bonding, travel, pagkain. Dapat invest in yourself. Kasi pag nag-grow ka, alam mo mangyayari, mabilis na, kikita ka eh. Diba? Pag nag-grow ka mentally, emotionally, mag-grow ka and also financially. Katulad na araw-araw, yan ang ginagawa ko. My goal in life is to grow. And last but not the least, ito po, para talaga tayo ay mawalan po, hindi tayo magiging maluho, be financially literate. Ang pag-iyak sa pagiging maluho is really a sign that you have really poor spending habits. At kailangan maitama ito, na kailangan maging financially literate tayo, kailangan maging financially disciplined po tayo. So my question to you is this, my friend, ikaw ba? Gusto mo ba talagang maging financially literate at maging financially disciplined? Yes or no? Kung ang sagot mo oo, kailangan matuto ka rin ng money management system. When you say money management system, dapat may sistema ka sa paghahawak mo ng pera. Di ba? Paano mag-save, paano mag-budget, paano makabayad sa utang, at paano maka-invest. So guys, I hope matanggal po natin ang ating bad financial habits na pagiging maluho at magbago po tayo. And I encourage you to really create a money management system. And wala kang mang money management system, kung hindi ka makapag-create, you can just follow and use my Chink Positive Money Kit. So order na kayo. Maraming salamat po. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always Chink Positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always Chink Positive.